natanong ko rin po sa committee hearing ng public info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang si Yusek Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. At meron po siyang campaign, nagngangalang Usap Tayo, Bayan Muna, na naglalayon na i-promote ang pagiging mapanuri at maging mapagmatsyag sa pagbasa ng mga social media content, maging matalino para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay actual facts. Madam Speaker, Your Honor, yes, we confirm that there is such program. Ito po ay part of the FOI campaign that is under the PCO, Your Honor. Humingi po ako ng copy ng module na yon, if any, pero hindi po nakatanggap ang aking opisina ng module ng Bayan Muna. Usap Tayo, Bayan Muna. Madam Speaker, Your Honor, we will send, we promise to follow up on this and we will send your office, Your Honor. Opo. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor. So, si Attorney Claire Castro po ay nagiging kampiyon laban sa disinformation. Ngunit kamakailan ay nakakakitaan si Yusek Claire Castro bilang propagandist ng ating Pangulo na parang hindi befitting para maging isang spokesperson ng Presidential Communications Office. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung drug testing bill ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, napakatapang ni Yusek Claire na binansagang unconstitutional agad ang bill na ito na ipinasa sa Senado para sa drug testing. Samantalang sa ating civil service rules, merong mga requirement ang CSC para isailalim sa drug testing ang mga ordinaryong kawani ng gobyerno at mga opisyales ng mga local government units. Kung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno ay pwedeng sumailalim sa drug testing, bakit tila baga meron tayong hinaharang na mga malalaking opisyales na mag-undergo ng drug testing? Wala naman yatang masama dito, distinguished sponsor. Your Honor, Madam Speaker, Your Honor, sasagutin po namin doon po sa anggulo nung kay Yusek Claire. Maingat po si Undersecretary Claire Castro. Kada press conference niya po ay talagang sinisiguro niya na meron siyang mga evidence-backed, mga ebidensyang dala-dala bago po siya magbitaw ng kanyang mga press conference dahil alam na alam po ng media na mafa-fact check po niya ng media to kung sinasabi niya po ay may katotohanan or mere propaganda po, Your Honor. Pero, Madam Speaker, Madam Sponsor, kung tutusin, pwede naman maging optional on the part of the President. Maaari niyang gawin ito ng malaya, di po ba? At hindi na kailangan pang magbitiw ng salita ang ating spokesperson na ang isang panukalang batas ay unconstitutional. Madam Speaker, Your Honor, are you referring, Your Honor, to can you repeat again, Your Honor? You are referring to Ang ibig pong sabihin, Madam Sponsor, hindi po kailangan bansagan agad na unconstitutional ang panukalang ito ng ating buting senador. Sapagkat malaya naman ang ating presidente na magsagawa ng drug testing without outrightly saying na unconstitutional kagad ito. Itong panukalang batas, pwede naman niyang paunlakan itong mungkahi ng ating senador. Madam Speaker, Your Honor, ako po ay hindi abogado, ngunit ang asawa ko ay abogado. Tinanong ko na po yan. Sa ngayon po, unconstitutional po kasi talaga ang kapag parang voluntary po ang drug testing. Hindi naman po yan parang puwersado na lahat kailangan mag-undergo, Your Honor. Hindi persado. Terminology, parang ating binabara na agad at dinedepensa ng ating Pangulo. Anyway, isa pa, sinabi rin po niya na ang Pangulong BBM was not the first to expose corruption in infrastructure projects. On September 3, sabi ni Yusek Claire, he hit
former President Rodrigo Duterte with the criticism that VP Sara could have investigated ghost projects even before during the former president's term. Pero lumalabas sa mga dating press conference ni PRRD na kinall out niya rin ang DPWH na merong rampant corruption, lalong-lalo na yung mga ghost projects. Gentle reminder for distinguished colleague from Sagip Party List, please wind up. Madam Chair, napansin ko po yung oras ko na habang sumasagot po ang Madam Sponsor, hindi po humihinto yung oras ko. May I request for a 5-minute extension kasi hindi po humihinto yung oras ko. Based on our rules, the answer of the sponsor is included in the time allotted. We have 3 more interpellators, and we have 4 more agencies. With the indulgence of our good colleague, we have given you 32 minutes and 24 seconds. Madam, The distinguished gentleman is given an extension of 1 minute. Please proceed. Madam Speaker, yung pong ating kasama si Honorable Pino, naka 37 minutes po bawat ahensya. Sana naman po mabigyan lang ako ng kahit 5 minuto. With your kind indulgence, Madam Speaker. With the indulgence of our colleagues from the minority and the majority, we are giving you an additional 2 minutes extension. Please proceed. Let me just wind up with a manifestation. Ngayon po lumalabas na nagkakaroon ng optics versus reality. Ang nagiging pangunahing trabaho na lang ng PCO ay pabanguhin ang imahe ng ating administrasyon sa gitna ng mga iskandalo na talagang nakakarimaryo kung tutuusin. At hindi ko alam kung nagiging epektibo sila sa kanilang mandato para depensa ng ating Pangulo. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang eleksyon, 4 lang yata na administration candidates ang nanalo. Ito ay isang testamento na mukhang hindi epektibo ang ginagawa ng PCO sa pagpapabango ng imahen ng ating administrasyon, partikular na ng ating Pangulo. Madam Speaker, Your Honor, rinireport din po ng PCO ang lahat po ng available help, lahat ng programa na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan. Hindi lang naman po mere pagpapabango ng ating Pangulo ang ginagawa ng PCO. Also, ang IBC 13, which is one of the government corporations attached to PCO, Congress TV po, nagde-deliver po ng live ng mga hearings. So wala po yun editorializing. Yun po ay hinahatid live. Wala hong putol. So kaano ho ang nangyayari sa mga committee hearings sa Kongreso, sa mga budget hearings, yun po ay ihinahatid live. So wala pong pinapabango doon or wala pong specific na pinapakita. Lahat po yun ay delivered live. Ganun din po sa Pangulo, ganun din po ang hinahatid po ng PCO. Your Honor. Thank you, Madam Sponsor. Nanalo po ang ating Pangulo primarily through marketing genius, through social media. Yan po ang kanyang sinasabi na nagpanalo sa kanya, ang social media. Ngunit, hindi naman pwedeng puro social media na lang. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang social media para pagtakpan ang mga kamalian ng ating gobyerno. Kung mahusay sana ang pamumuno ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan sanang gumastos ng napakalaki sa social media para ipagtanggol ang administrasyon na ito. Yun nga pong ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte, ang mismong taong bayan lang nagtatanggol sa kanya. Hindi niya na kailangan mag-hire ng mga napakaraming trolls at keyboard warriors. Mismo mga tao na mismo ang nagtatanggol sa kanya.